Meron nga bang isang big man ngayon na nagre-request matrade na malamang sa SMC ang bagsak nito? At ang pinagpipilian na lamang daw ay kung sa San Miguel o Barangay Hinebra ito mapupunta. Ang tinutukoy natin dito ay madalas mabanggit na pangalan na si Justin Arana. Ilang beses nang sinabi ng Converge na hindi nila ite-trade ang nasabing player. Pero hindi pa rin natitigil yung mga spekulasyon na baka ito ay matrade na eventually at baka nga sa SMC ito mapunta. Ayon dun sa mga lumalabas kasing mga reports, gusto raw ni Arana maglaro sa isang team na malaki chance ang manalo ng kampyonato. At yan daw ang dahilan kung bakit itong SMC, partikular na ang San Miguel at Ginebra, ay determinado itong makuha dahil siyempre sila yung dalawang teams na malaki lagi ang chance na manalo tuwing every conference. Ngayon, itong San Miguel, alam natin, naghahanap yan ng isa pang big man dahil siyempre tumatanda na rin si Junmar Fajardo at itong Barangay Ginebra, ganun din naman dahil tumatanda na rin si Japet Aguilar. Pero so far daw, mukhang mas malaki tsansa na baka sa San Miguel mapunta itong si Arana dahil itong Barangay Ginebra nasa kanila na yung first round draft pick ng Terra Firma at marami ang naniniwala na gagamitin ito ng Gene Kings para makuha itong si Michael Phillips. Ibig sabihin, magkakaroon na ng big man itong Barangay Ginebra. Kaya ang San Miguel naman, kung dahil wala pa silang draft pick na mataas ngayong darating na draft, sila ang makakakuha dito kay Arana. Pero syempre, magdedepende yan lahat dito sa gagawin ng Converge dahil may kontrata pa itong si Arana. So, ibig sabihin, hindi yan free agent na pwede na lamang lumipat sa SMC. At alam din natin na ang MVP group hindi palalampasin yung oportunidad na kunin itong si Justin Arana just in case nga na ito ay maging available. Ang Rain or Shine Elasto Painters nga ba ay papalitan na itong kanilang mga big men na si Luis Villegas at Keith Datu. Iyan ang tanong ng karamihan dahil nga marami na nakapapansin na tuwing naglalaro itong Rain or Shine, madalas lalo na pag playoffs, palaging nai-injure yung dalawa. Parang sabi nga nila hindi pa nila nakikita na parehong healthy o sabay na nakapaglaro itong si Keith Datu at si Luis Villegas. Kaya nga marami ang nagtatanong na baka panahon na para kay Coach Cheng Giao na i-trade ang nasabing mga players dahil mukhang tuwing kailangan sila hindi sila nakapaglalaro dahil palaging injured. Baka mabuti pa na subukan nilang kunin itong si Kate Flores o kaya naman itong si Abu Tratter mula sa Blackwater Bossing para at least kahit papano meron silang maging serviceable big man na magagamit. Kasi nakita natin yan talaga naging problema nila dito sa serye kontra sa Ginebra at to every time makakarap nila itong malalaking teams katulad ng San Miguel at nitong TNT. Kaya nga kinuha ng trainer siya nila Elasto Painters itong si Keith Datu tsaka itong si Luis Villegas para may pangkontra nga sila dito sa mga center ng SMC at MVP group. Ang problema naman, laging injured itong dalawang nabanggit na mga players kaya hindi rin nila magamit. So yung kakulangan nila sa height nandun pa rin. So baka nga panahon na para dito sa Rain or Shine na i-trade ang dalawang nabanggit na players sa ibang team na willing mag-take ng risk dito sa dalawa. Kaya nga kung ikaw to si Coach Cheng Giao, baka napapanahon na talaga para kumuha ng mga bagong big men na maaasahan nila lalo na pagdating dito sa playoffs. Dahil yan talaga ang kinakailangan ngayon itong Rain or Shine Elasto Painters lalo na at tumataas na yung expectations ng mga tao sa kanila dahil nga mukhang itong Rain or Shine Elasto Painters talaga ay malakas na yung lineup. Kulang na lang talaga ay yung big man na maaasahan nila lalo na pagdating sa ganitong klase sitwasyon. Tinalo naman ang TNT ang Barangay Ginebra para maitabla yung serye nila dito sa PBA Commissioner's Cup. Nanguna na naman itong si Jordan Heading para dito sa TNT at nakakuha siya ng solid na kontribusyon mula dito kay Jason Castro, doon sa import nila si Chris Macolo at syempre pati na rin dito kay Calvin Oftana. Dahil dito, naging isa ng best of 3 itong serye ng Ginebra at TNT. Naging best player of the conference as expected, no? Itong si RJ Barrientos at best import naman si Justin Brownlee. Pero hindi yan nakatulong dito sa Ginebra dahil nung umpisa, no, dikit yung laban. Pero nung fourth quarter, doon umalagwa itong TNT at hindi na nakahabol ang Ginebra. So very crucial na itong magiging game 5 ng Barangay Ginebra at ng TNT. Usually, no, majority kung sinong manalo dito sa game 5, yan ang nagka-champion, mga 60 o 70%.
nung mga teams na nanalo sa Game 5, yun ang nagka-champion. So mukhang kinakailangan talaga, sasabihin nga natin, must-win situation na to para sa dalawang teams. Lalo na, alam naman natin na itong TNT Tropa at Ginebra, magdidiktikan talaga yan. Kaya nga, magiging isa to dito sa pinaka-close na game sa serye nitong mangyayari sa Game 3. Kung ikaw ang Barangay Ginebra, kailangan makahanap ka ng paraan para mapigilan mo itong si Jordan Heading. At ang TNT naman, nakagawa ng pigilan si RJ Abarrientos, no? Naka 17 points ito ng first half pero 4 points lang ng second half. At isa yan sa dahilan kung ba't sila nanalo. So mukhang yan talaga ang kinakailangan gawin ngayon. TNT Tropa. At sa tingin ko, iyan yung magiging advantage talaga nila pagdating dito sa pakikipagsabayan sa mga ibang mga team sa PBA at nasisiguro talaga natin na magiging isa to sa mga advantages nila at nakikita sa tingin ko naman makakatulong talaga to para dito sa lineup ng TNT. Ang Phoenix Fuel Masters ngayon ay nag-entertain ng mga iba't ibang offers para dito sa kanilang mga big men. Alam natin na interesado itong mga Converge Fiber Xers pati na itong Titan Ultra dito kay Kai Balungay. Pero mukhang mas interesado daw ang Phoenix na i-trade yung veterano nila na si Jason Perkins. Sa kasalukuyan kasi parang ang plano daw ng Phoenix ang maging future nila na itong si Kai Balungay at ito si Will Gosum plus of course si Richie Rivero. Pero mukhang ang gusto kasi ng ibang teams ay si Kai Balungay ang kunin. Pero kung hindi papayag ang Phoenix, baka nga magsettle sila kay Jason Perkins. Veterano na to si Perkins at marami na rin niya experience sa paglalaro sa PBA. Pero hindi pa nanalo ng kampyonato. So baka ito na pagkakataon para dito kay Jason Perkins na manalo ng kampyonato in case nga na ito'y matrade at mapunta for example sa TNT or sa San Miguel or Ginebra. Kapag napunta sa isang powerhouse team ito si Perkins, lalaki tsansa na mananalo na doon ng championship. Alam natin na matagal na niya gustong manalo ng kampyonato, no? Pero mukhang medyo ilap talaga eh. Maski nga playoffs appearance lang, ilap na eh. Pero ngayon, mukhang magkakaroon na sila talaga ng chance. Lalo na, at ito si Perkins nga ay mukhang malamang ititrade na nitong Phoenix Fuel Masters. Ang magiging tanong na lang dyan sa ang team kaya ito mapupunta. Depende kasi yan kung aling offer ang tatanggapin ng Phoenix dahil ito isang independent team. So hindi sila papayag na matado pagdating dito sa mga trades. At itong Phoenix Fuel Masters, determinado rin na palakasin yung lineup nila kaya masisiguro natin na sila talaga yung gagawa ng hakbang para maging isa sila dito sa mga top contenders ngayon sa liga. At yan talaga yung inaabangan natin na gagawin itong Phoenix Fuel Masters lalo na at isa sila dito sa mga teams na siguradong magiging sabihin nating top na playoff teams lalo na at maganda ditong balance ng kanilang lineup sa kasalukuyan. Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Romeo Conchada, si Jervin Cris, si Katsakino Ducusin, Monde Guzman, si Michael D, si Anthony Alon, si Malyari Mascarinas, pinabati din natin si Ronald Berbosidad, si Jonel Alagon, si Dexter Domer, si Joseph Pineda at ang iba pa.